Book 23. Si Haring Dante ay mabilis na humingi ng pasasalamat sa ginawa ni Brian. Agad itong nagpatira pa sa harap ni Brian Brilliance. Maraming salamat Mr. Brian. Si Brian na biglang nagulat sa ginawa ni Haring Dante, ay agad nitong hinawakan sa balikat para tulungan tumayo. Hindi mo naman po kailangan magpatira pa sa akin kamahalan. Wikang sagot ni Brian Brilliance. Anong uri ng gamot ang iyong ibinigay sa akin, at saan mo ito nakuha? Excited na tanong ni Haring Dante. Samantalang si Princess Esmeralda ay hindi alam ang pinag-uusapan nila Haring Dante at Brian Brilliance. Ano ba yung gamot na yon? Sabi ni Princess Esmeralda. Mas mabuti po siguro kung ipapaliwanag ko po sa inyo habang nasa daan. Sambit ni Brian sa kanila. Kaya naman, sila ay bumalik na papunta sa palasyo. Ang gamot na nakapagpagaling sa inyo ay isang magic pills. At ako po mismo ang gumawa nito. Natutunan ko ang paggawa ng magic pills nung ako ay napunta sa loob ng dungeon. Sabi ni Brian kay Haring Dante. Ang dungeon, tama, isang sagradong lugar ang dungeon. Bata pa ako nung napunta ako sa loob ng dungeon. Dahil sa sobrang excited ko, hindi ko na binasa ang mga rules ng dungeon. Mas naging abala ako sa paghanap ng mga magic item. Tanda ko, suot-suot ko mismo ang Galaxy Stone Pendant at Universe Stone Pendant. At hawak-hawak ko mismo ang Lightning Sword. At paglabas ko ng dungeon, tanging Lightning Sword lang ang nakita ko sa mga item na nailabas ko. Sabi ni Haring Dante sa kanila, habang naglalakad sila pabalik ng palasyo. Ang Universe Pendant, ang item na nakuha ko sa loob ng dungeon. At ang Galaxy Stone Pendant na suot-suot ni Stephen Charles Brilliance. Na aking lolo. Sabi ni Brian Brilliance. Maya-maya nakarating na sila sa loob ng palasyo. Kung hindi ako nagkakamali, may kailangan kayo sa amin, kaya kung bakit kayo pumunta dito, sabi ng hari kila Brian Brilliance. Opo, kamahalan, nandito kami para humingi ng tulong sa aming pagsakop sa Demon Reapers. Dahil kinakailangan namin iligtas ang aking pamilya sa kamay ng aking angkan. Ngunit ngayon ko lang nabalitaan na nilusob pala kayo ng mga orc, kaya hindi na namin kailangan pang humingi ng tulong. Sabi ni Brian kay Haring Dante Escueta. Kung ganon, isama mo si Princess Esmeralda bilang isang katawan ng aming angkan. Sabi ni Haring Dante Escueta at sabay kinuha nito ang Lightning Sword Magic ni Haring Dante Escueta. Bilang pasasalamat mo sa pagsadyap sa aking buhay. Inaasahan ko ang iyong tagumpay sa lahat ng oras. Ito ang Lightning Sword na kayang tumalo sa Black Wizard Sword ni Feathers Owl. Sabi ni Haring Dante. Nagtataka naman si Brian kung sino si Feathers Owl, kaya nagtanong siya tungkol kay Feathers Owl. Kamahalan, sino si Feathers Owl? Si Feathers Owl ay isa sa pinakamalakas na mga leader ng orc. At siya din mismo ang may hawak ng Black Wizard Sword. Ngunit si Feathers Owl ay isa lang orc priest. Na lahing tao at hayop na dating isinumpo ng diwata. At pagkakaalam ko, siya din mismo ang may-ari ng Black Brilliant Stone Ring. Kaya isa siyang banta sa lahat. Paliwanag ni Haring Dante sa harap ng lahat. Kaya nang maintindihan ni Brian ang tungkol kay Feathers Owl. At dito na kinuha ni Brian ang Lightning Sword na hawak ni Haring Dante. Hindi naman makapaniwala si Brian Brilliance sa kanyang nakikita. Ito ang Lightning Sword. Sa gitna ng hawakan ng Lightning Sword ay may nakalagay na pabilog na parang may isang bagay na kailangan itong ilagay. Maya-maya sabay umilo ng sobrang napakaliwanag ng isang white brilliant pendant ni Brian. Kaya dito nakita ni Brian na same lang ng sukat ang pabilog na butas sa gitna ng hawakan ng Lightning Sword. Kaya dito hinubad ni Brian ang white brilliant pendant ni Brian at sinubukan niya itong ilagay sa Lightning Sword. Habang nakatingin ang lahat sa Lightning Sword at sa pendant ni Brian.
Biglang may lumabasa na spark sa lightning sword na katulad ng lightning mode ni Brian. Umiilaw ito ng sobrang ganda habang umaapaw ang thunderstorm lightning nito sa gilid ng espada. Kung ganon, ito ay nararapat talaga na mapasayo simula pa nung una. Minsan na rin ako nagtataka kung bakit tinawag na lightning sword ang espada na ito kung hindi naman ito umiilaw na tulad ng isang kidlat. Ito pala ay kailangan ilagay ang isang white brilliant pendant sa gitnang butas ng hawakan ng espada. Samantalang si Brian, kanyang sinubukang ilabas ang lightning mode nito. Swoosh! Isang napakalakas na kapangyarihan ng lightning magic ang biglang bumalot sa loob ng kaharian ni Dante Escueta. Habang si Brian ay mas lalong tumaas ang level ng antas nito, dahil nasa kanya na ang lightning sword. Sobrang gaan ng pakiramdam ko, hindi ako makapaniwala na may ganitong tinatagong kapangyarihan ang white brilliant pendant. Maya-maya, bumalik na sa normal si Brian, at ang lightning sword at kasabay na nawala sa pagkawala ng lightning mode ni Brian. Huwag po kayo mag-alala kamahalan, iingatan ko ang espada na ito. At mananalo kami sa lahat ng laban kasama ang lightning sword na ito. Tugon ni Brian kay Haring Dante Escueta. Kaya naman, hindi na nagtagal sila Brian, at umalis na rin sila sa kaharian ng mga Escueta. Kasama nila si Princess Escueta bilang katawan ng mga Escueta. Habang ang lightning sword ni Brian ay nakatali sa kanyang likuran. Habang pinagmamasdan ito ni Princess Esmeralda. Naaalala ko, nung sinubukan kong hawakan ang espada na yan. Bigla akong nakaramdam ng kuryente na bumalot sa aking katawan. Ito pala ay dahil sa bumabalot ditong lightning magic. Kaya simula noon, natakot na akong hawakan ang espada na yan. Sabi ni Princess Esmeralda kay Brian. Habang naglalakad sila Brian, Princess Esmeralda, Ronnie at Gerald. Si Brian at may inabot na isang magic item kay Princess Esmeralda. Huwag kang matakot sa lightning sword, isa lang yung normal na reaction ng isang magic item. Dahil nung panahon na yon ay maliit ka pa lang at wala ka pang taglay na antas ng kakayahan. Dahil ang mga taong may kakayahang humawak ng magical item. Sila yung nasa antas ng class C pataas, depende kung anong uri ng magical item ang mahahawakan mo. Sabi ni Brian Brilliance kay Princess Esmeralda. Ganun ba yun? Hindi ko pa alam ang mga bagay na yan. Mahinang sagot ni Princess Esmeralda. Oo, dahil tulad ng lightning sword, may taglay itong thunderstorm lightning. Na ang sinuman hahawak dito ay magkakaroon ng reaction. Dahil mataas ang antas ko at nasa akin ang red brilliant stone ring at white brilliant pendant. At bukod dito, nasa loob ng katawan ko ang universe stone pendant na sumanib sa akin. Paliwanag ni Brian kay Esmeralda. Wow talaga, meron kang universe stone pendant sa loob ng iyong katawan, wikang sambit ni Princess Esmeralda. Oo, ito yung lightning mode ko kanina habang hawak ko ang lightning sword. At bukod dito, ang red brilliant stone na ibinigay sa akin ng matanda nung bata pa ako, nakabalot pa ito sa makapal na leather na maliit na bag. Saka ko lang nalaman na may halaga ang red brilliant stone ring nung malaki na ako. Wikang sambit ni Brian Brilliance kay Princess Esmeralda. Maya-maya nakarating na rin sila sa wakas kung saan naghihintay ang ilang mga Godly Stone member at sila Alex, Ivan, Fernan at Cleo. Bago sila sumakay isang magical ring item ang kumikinang sa ganda, ang iniabot ni Brian kay Princess Esmeralda. Ito ang green stone. Ngunit bakit mo sa akin ibinigay ang ganitong mahalagang bagay? Pagtatakang sabi ni Princess Esmeralda. Proteksyon mo yan, at para makasabay ka sa amin mamaya. Dahil marami tayong haharaping mga kalaban. Sagot ni Brian kay Princess Esmeralda. Dahil gustong-gusto din ni Princess Esmeralda ang Greenstone, hindi na ito nagsalita pa. At ang tanging sinabi na lang nito ay, "Salamat Mr. Brian." Samantala nang makita nila Ivan, Alex, Fernan at Cleo si Princess Esmeralda.
ay bigla na lang nabuhayan ang mga ito ng loob. Si Esmeralda ay hindi lang basta maganda, kundi dahil isa rin itong pwedeng maging model at artista dahil sa kanyang kagandahan. Ngunit nang makita nila, nakausap si Brian Brilliance ni Princess Esmeralda, ay dito nagkaroon ng inggit ang mga ito kay Brian. Sila Brian ay umalis na ng Guevara Mountain. Aabot sa 20 na van ang kanilang dala-dala, at nagtungo sila sa pier para sumakay ng barko. Ang barko na ito ay isa sa mga asset ni Julius Ezra. Ito ay isang battleship na pangdaigdig ang digmaan sa karagatan, na ginagamit nila Julius Ezra para sa mga gustong manakop sa kanilang bansa. Habang sa grupo ni Julius Ezra ay nagsimula na rin silang umalis papunta sa timog ng Blue Fort. Gamit ang military helicopter nila Julius Ezra. Dahil ang timog ng Blue Fort na kanilang mapupuntahan ay isang bundok at gubat. Kaya ang bawat isang tauhan na kasama ni Julius Ezra ay nakaarmado at may kanya-kanyang mga baril at ang bawat isa ay nakasuot ng bulletproof. At sa kabilang banda, nagsimula na rin sila Mr. Rowalius papunta sa silangan ng Blue Fort na nasa 3 barko ang kanilang dala, para sa lahat ng mga Onyx Warthog. Habang si George Henry kasama ang ilang mga bodyguard nito, gamit ang submarine ay nagsimula na rin silang umalis papunta sa kanluran ng Blue Fort. Samantala ang mga Demon Reapers ay walang kaalam-alam sa pagdating nila Brian. Habang si Stephen Charles ay patuloy na pinahihirapan ng mga tauhan ni Wesley Brilliance na isa ring mga member ng Demon Reapers. Dahil sa audio ko utos ni Wilson Brilliance sa kanyang ama na si Wesley Brilliance. Nahulihin at pahirapan si Stephen Charles para alamin kung nasaan si George Henry. Hindi ka marunong madala at matakot. Gusto mo pang itakas ang iyong pamilya para sa labas kayo ng Blue Fort manirahan. Sigaw ni Wilson Brilliance kay Stephen Charles na nanghihina na dahil patuloy itong sinasaktan at pinahihirapan. Si Wilson Brilliance ay isa sa legal na anak ni Wesley Brilliance, na siya ang utak ng paghuli kay Stephen Charles. Dahil sa sobrang sakam nito sa kayamanan na gustong makuha nito kay George Henry. Dahil alam ni Stephen Charles na mahuhuli siya at papahirapan siya, dahil sa Galaxy Stone Pendant na nakikita niya sa future ang mga mangyayari. Kaya naman nagawa nitong ibigay kay Trisha Brilliance ang Galaxy Stone Pendant, bago pa ito mahuli ng mga tauhan ni Wilson Brilliance. Paano na si Papa Ma, anong gagawin natin? Umiiyak na sinabi ni Angie Brilliance sa kanyang ina na si Trisha Brilliance. Tuk tuk tuk. Isang mahinang katok ang kanilang narinig na galing sa labas ng bahay nila. Ma, buksan niyo ang pinto, ako po ito si Annalyn. Nagmamadaling gustong makapasok si Annalyn sa loob ng bahay. Kaya nang pinagbuksan ito, takot na takot pa ito, dahil ang kanyang asawa ay nagawa ding hulihin ng mga Demon Reapers na tauhan ni Wilson Brilliance. Ano nangyari, bakit ka takot na takot, pagtatakang tanong ni Trisha. Si Jonel Ma, hinuli ng mga tauhan ni Wilson. Pinatakas ako ni Jonel para hindi na ako maisama pa sa kanila. Pero nakita ko kung paano nila pinagtulungan saktan ang asawa ko Ma. Takot na takot si Annalyn habang kinikwento nito ang kanyang naranasan sa labas. Habang nasa loob ng bahay sila Trisha Brilliance, kasama ang dalawa pa nitong anak na si Annalyn at Angie Brilliance. Samantala si John Ray na asawa naman ni Angie Brilliance, biglang pumasok sa loob ng bahay. Tara, umalis na tayo dito, doon tayo sa bahay ng aking ama. Wikang sabi ni John Ray. Kaya naman, nakaalis na sila kaagad sa loob ng bahay, bago pa sila mapuntahan ng mga tauhan ni Wilson Brilliance. Dahil walang anumang impormasyon si Stephen Charles na binanggit sa kanila, kahit anong gawin pa nilang pagpapahirap. Para sabihin, kung nasaan naroon si George Henry Brilliance. Dahil ayon kay Wilson Brilliance ay nabalitaan ito na nahanap at nakita na ni Stephen Charles si George Henry.
Kaya dahil sa kagustuhan nilang makuha ang buong kayamanan ni George Henry Brilliance, agad nilang pinagplanuhan ang paghuli kay Stephen Charles, at gamiting kahinaan ni Stephen Charles ang kanyang pamilya kung sakaling hindi ito magsasalita. Boss, nahuli na namin ang isa sa pamilya ni Stephen Charles, sabi ng isa pang tauhan ni Wilson Brilliance. Kaya nang makita ni Stephen Charles ang isa sa asawa ng kanyang mga anak, nasugatan dahil sa pangbubugbog sa kanya ng mga Demon Reapers na tauhan ni Wilson Brilliance, ay dito mas lalong nagalit si Stephen Charles. Huwag niyong idamay dito ang pamilya ko. Isinusumpa ko sa iyo, Wilson, pagsisihan mo itong ginagawa mo sa akin at sa pamilya. Galit na sigaw ni Stephen Charles kay Wilson Brilliance na kanyang kapatid sa ibang babae ni Wesley Brilliance. Kung gusto mong makabawi, hindi tumakas ka muna dyan. Yun, kung makakatakas ka naman dyan, sabi ni Wilson kay Stephen Charles sabay sipa nito sa sikmura ni Stephen Charles. Kamusta, nahuli niyo na ba ang lahat ng pamilya ni Stephen Charles? Sigaw na sambit ni Wilson sa mga Demon Reapers. Wala na po sila sa loob ng bahay nila nung kami ay pumunta roon, sabi ng isa sa mga alagad ni Wilson Brilliance. Kaya nang marinig ni Stephen Charles ang sigaw ni Wilson na gustong idamay ang pamilya nito, dito na siya bumulong sa hangin. Tulungan mo ako, apo ko, Brian Brilliance. Sabay iyak nito sa sobrang sakit ng paghihirap sa kanya ni Wilson. Samantalang sila Brian ay malapit na sa hilagang bahagi ng Blue Fort, ay dito isa-isa naghanda na ang bawat isa. Tandaan ninyo, ang tungkulin natin, iligtas ang pamilya ni Young Master. Ngunit bago mangyari ang bagay na ito, sisirain muna natin ang depensa ng Demon Reapers. Kaya hinihiling ko ang bawat isa ay manatiling buhay hanggang sa dulo ng tagumpay. Sigaw ni Gerald Walter sa kanyang mga tauhan. Sa kabilang banda, sila Julius Ezra ay kakalanding lang nila sa bundok ng Blue Fort. Habang nasa himpapawid pa lang sila, may mga tumitira o bumabaril na sa kanila. Dahil isang military helicopter ang kanilang gamit, ay hindi man lang ito tinablan ng bala na galing sa labas. Kaya bago pa lang sila lumabas ng helicopter, sunod-sunod na baril ang tumambad sa kanila. Ngunit nang makababa na ang 10 sa kanilang mga sniper sa medyo kalayuan sa binabaan nila Julius Ezra, para makapaghanap ng posisyon. Maghintay ng hudyat, susugod tayo, sigaw ni Julius Ezra. Ching, ching. Isa-isa nang binaril ng mga sniper ni Julius ang mga kalaban na may hawak ng Armalite. Nang biglang tumigil ang pagbaril ng kalaban, agad silang nakahanap ng butas para sumugod sa kalaban. At ang bawat sniper ni Julius Ezra ay nakaambo para sa mga kalaban na magtatangkang lumabas o magpaputok kila Julius. Kaya nang makarating na sila Julius Ezra sa kuta na pinagtatagpuan ng mga kalaban, ay isa-isa na nilang pinatumba ang bawat Demon Reapers na nagbabaante sa timog. Wala kayong itet-ira sa kanila ng buhay, ubusin ang bawat Demon Reapers. Sigaw ni Julius Ezra sa mga tauhan. Yes, Master, sigaw ng bawat isa. Kaya naman dito nakaramdam si Feathers Owl na mayroon ng yayari sa timog ng Blue Fort. Dahil ang bawat member ng Demon Reapers ay may shadow na iniligay ni Feathers Owl sa bawat member ng Demon Reapers. Kaya dito, ramdam ni Feathers Owl na may kakaibang nangyayari sa kanyang mga alagad. At biglang may isang report ang dumating sa harap ni Feathers. Master, isang malakas na hukbo ang sumasalakay sa timog ng Blue Fort. Kaya dito na-confirm ni Feathers Owl na may kakaibang nagaganap sa timog. Kaya nang uutusan na sana nito na magpadala pa ng mas maraming kawal sa timog. Isang report ang muling dumating kay Feathers Owl. Master, may 3 malalaking barko ang dumaong sa silangan, at aabot sa 3,000 ang mga sumalakay sa silangang bahagi ng Blue Fort. Ang grupo ni Rowalios ang mga sumasalakay sa atin.
Hindi naman makapaniwala si Feathers Owl sa nangyayari. Ngunit dahil si Feathers Owl ay nakaanyong tao ni Houston Pitts, kaya hindi pa siya mismo nakikilala ng mga Demon Reapers na isa siyang Orc Priest. At sabay isa pang report ang muling dumating sa harap ni Feathers Owl. Master, sa Hilaga, isang malaking barko ang sunod-sunod na nagpaputok sa ating base sa Hilaga. Ang grupo ni Brian Brilliance ay sa wakas nakarating na din sa wakas sa Hilaga. Hindi pa ito ang tamang pagkakataon para ilabas ko ang aking shadow magic. Wikang sabi ni Feathers Owl sa kanyang sarili. Tawagin ang bawat Demon Reapers, hatiin ang bawat isa, at ipadala sa Hilaga, Silangan at sa Timog. Sigaw na utos ni Feathers Owl sa mga leader nito.